Still undefeated pa rin ang mga reigning champion queen ngayon sa PVL at straight 9 wins pagkatapos nilang talunin ang Cherry Tigo. Isa namang masayang kaarawan ni Maring Gemma na manalo sa kanilang laban ngayon. Pero Ea Laure mukhang di nakaporma sa kanyang mga ate. Putong-puto nito ang kanyang mga galawan. Pero sino kaya ang maglalakas loob na talunin ang Creamline sa semis? Sino sa palagay mo? Teka lang! Hindi tayo pwede matatalo na hindi tayo lumalaban dyan! Diba? Napigilan ng Creamline ang scoring machine ng Cherry Tigo na nagdulot sa crossovers ng matinding pagkapilay sa kanilang kupunan na umabot sa 4-setter match sa score na 25-22, 24-26, 25-20 at 25-16 noong Martes para sa ikasyam na sunod-sunod na panalo nito sa 2023 PVL All-Filipino Conference na ginanap sa PhilSports Arena. Sa ika-27th birthday ni Maring Gemma, ito ay nagtala ng 16 points including 13 attacks, 2 blocks, 1 service ace at 18 excellent digs at tuluyang winakasan ng Cool Smashers ang magkasunod na panalo ng kapwa semi-finalist na Cherry Tigo sa 6 na laro. Sa kabila ng pagkatalo, nananatili ang crossovers sa ikatlong pwesto na may 8 panalo at 2 talong record. Bago ang prelims finale nito laban sa semis bound the Chocomucho sa loob ng 4 na araw. Nakuha man ang Creamline ng panalo pero binigyan pa rin naman sila ng napaka-intense na laban ng crossovers. Lalo na sa second set, sobrang init pa rin ng bakbakan. Bagamat napigilan man nila si Ea sa kanyang mga malulupit na atake, nagawa namang higpitan ng crossovers ang kanilang depensa at nakikipagsabayan sila sa lakas ng Creamline. Talagang teamwork ang Cherry Tigo sa paggawa ng puntos. Habang pinapanatili ng crossovers na maidikit nila palagi ang kanilang score sa Creamline. Sa puntong ito, Coach Kung Fu pinagsabihan na ang kanyang mga manlalaro na kailangan na nilang sumugal sa bawat oportunidad na kanilang makuha. Kaya sa tindi ng depensa ng crossover, nagawa nilang magkanda error ang Creamline. Dahilan upang magtabla sa 24 all. Hanggang sa tinapos na ni Shaya Adorador sa isang down the line hit at nasungkit nila ang panalo sa score na 24-26. Pero nasungkit ng Creamline ang third set. Hindi na nila pinagbigyan pa ang Cherry Tigo na makahabol. Bagamat pinilit naman ang Cherry Tigo na makahabol sa score lalo na sa fourth set. Pero sadyang di talaga makaporma si Ea Laure. Target talaga si Ea sa service line. At alam naman natin na laking sundalo si Coach Kung Fu kaya kinailangan na niyang gisingin ang kanyang mga manlalaro. Teka lang! Hindi tayo pwede matatalo na hindi tayo lumalaban dyan! Diba? Ano ba kayo nasa labas? Ang haba ng pahinga nyo! Ititibigin nyo pa ba yan? Pero di pa rin ito sapat sa umuusok na bola ni Gemma Galanza. Litong-lito naman ang mga blockers ng Cherry Tigo sa set ni Negrito. Hanggang sa nasungkit na ng Cool Smashers ang fourth set sa score na 25-16. Ang Lauri Sisters ay nagkaroon lamang ng 8 puntos. Talagang nalimitahan nila ang dalawang malulupit sa atake. Habang ang tropa naman ni Maring Gemma, pinangungunahan ang Creamline sa finish line na may mga key scoring pitches mula kay Tots Carlos na nakapagtala ng 16 points at si Pangs Panaga naman ay nagkaroon ng 10 points. May nalalabi pang 2 laban ng Creamline at yun ay sa Akari at Galleries High Risers, habang ang Cherry Tigo ay makakaharap naman ang lumalakas na Chocomucho. Bagamat pasok na ang 3 kupunan sa semis, kinailangan pa rin nilang formal na tapusin ang preliminaries upang pag-aralan ang bawat kupunan na makakalaban nila sa semis. So that's it! Thanks for supporting this channel and please don't forget to like and subscribe and spike the notification bell para lagi kang updated sa mga valuable ganap. And thanks for watching.